The third is John the Baptist and his message of repentance. Kanang unsa man ang mensahe niya may tungkol sa mga wali niya sa repentance. Preach about the wrath to come. Nagwali siya may tungod sa wrath, kasuko sa Dios o paghukom sa Dios sa verse 7. Muni ang unod sa mga wali. Then he said to the multitudes, brood of vipers, who warn you to flee from the wrath to come? Limang kaisog ka isa muwali. Kung ang katong mga katawhang induol niya, mapainobsano ng daan ba? Kay gusto maghinulsol. Unya, iya pag yung gitawag nga, brood of vipers, kamutanan, mga gatipunog mo nga mga bitin. Sakita, no? Di ba ka mabackslide na inon ka nga anak kag bitin? Pero tungkol kay mapainobsano ng daan niya, ni angkon ba nga, Lord, wa mi mahimo. Kung wala ka kay kami daan, tinuod, makasasala gid mi. Muramig mga bitin. Pero muduol minimo kay himuon minimo mga tupa, mga karnero. Transformation, Lord. Makita sa imong lihok sa among kinabuhi. So, nagwali siya may tungkol sa wrath to come. Ang kasuko sa Dios. Ang iyang pagwali, judgment of God. So, ato po nang isagol sa atong Bible study. Musulti po sa mga tao, kaya aron mga tao, wa mamisulti nga partian ng kuan paghukom sa Dios. Atong sultian sila kay mo po na ang wali sa ni John the Baptist. Mo na mga nindot nga mga content sa mga wali sa sinugo sa Dios. Dili pwedeng dito mo isgot nga dunay paghukom nga coming aron mga tao mag-ready sa ilang kinabuhi sa kasing-kasing. Next, unsa man ang iyang mga mensahe parte sa preaching niya? Preach to people to bear fruits worthy of repentance. Verse 8. Kita ninyo ang inyong bunga sa inyong paghinulsol. Di lang, basta lang mo ni kumpisal sa inyong sala niya, wa rin nga hitabo ninyo. Wa rin kabaguhan nakita. Siya kung tinuod mong naghinulsol, pakita nga naibunga inyong paghinulsol, hindi masayang inyong luha, hindi masayang inyong pagbakho diha. Pag human yung tindog, mauraman mo gyapon. Ingon sa ipakita ang bunga sa inyong paghinulsol. Muna nindot. Nagsoon. Kay dili gidua-duaan ba ang mensahe sa pulong sa Ginoo, tininuoray ba? Sincero. Gusto kita mga lagad sa Ginoo, gusto kita mabag-o bitaw. Kay si Lord mo yung mabag-o na to, dili kita. Mo yield lang ta, mo surrender ta. Okay. Another message niya sa preaching. Preach about the punishment by fire. Walay lipod-lipod, hisgot siya impierno. Verse 9. Tanahan na to ha. And even now, the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Klaro ang mensahe may tungod sa pagdi magtinarong, putlon. Pagdi magtinarong pangalagad sa Ginoo, putlon. Isa man ni gaminsaya ni John the Baptist. Kung tinuoray gyud nga nagduol sa Ginoo, tinuoray ang Kristohano na di magyo ka maputol na nagatinuod ka, pero kung dili ka tinuod nga nagduol nga lagad sa Ginoo, putlon ka. Nya ilabay ka dito sa impierno. Ilabay ka sa kalayo. So ayaw dili ta gusto ana no. Magtarong kita. Okay. Unsa pa iwali niya? Preach about justice and equality. Nagwali siya og kanang hustisya o kanang equality. Verse 10 and 11. So the people asked him, saying, what shall we do then? He answered and said to them, he who has 2 tunics, let him give to him who has none, and he who has food, let him do likewise. But niya pasabot, dinhi, justice and equality. Patas ba? Walay magpalabonay. Walay alkanse sa community, walay ginansya ang uban na alkanse. Ang gobyerno kinahanglan equality na ang pagtratar sa mga anak sa Dios sa iya isikataw. Wala siya mag-ingon nga mikiling sa usaw niya. Gikontra niyang usa. Gusto si Lord o kanang patas. Kay kita bitaw sa tubangan sa Ginoo, patas biyata. Equal ba ang pagtanaw nato? Muna si Lord just justisya gid siya, kamao gid siya. He is the judge of all the earth. Kay man patas gina si Lord. Wala guna siya ingon nga kanang pagpinig.
Kita nimo diha, mopod ang justice and equality nga walay ma-oppress, walay mag-take advantage, walay mag-manipulate sa iyang isig katao, walay mo paubos, makaminos sa iyang isig katao. Gusto si Lord og kanang tinagdanay nga sakto. Kay si Lord may maningil sa tanan, di ba kita mo judge. No, do not judge one another, but be kind to one another, be tender-hearted, praying for one another, bearing one another's burden. Mo na yung mga pagpanudlo sa Bible. Next is, preach against corruption. Nagwali siya batok sa corruption. Verse 12 to 13. Then, tax collectors also came to be baptized, sa verse 12, and said to him, Teacher, what shall we do? Verse 13, he said to them, collect no more than what is appointed for you. Ito muna, ayaw pagkuliktag sobra. Kanang gi-require sa balaod, gi-require sa konstitusyon, gi-require sa lagda sa usak lugar. Ayaw pa sobrahi, niya, kupito ng uban. Ayaw pangawat sa kaban ng bayan. Dili gusto si Lord na corrupt ang mga opisyali sa atong nasod. Dili sa gusto na tarungon gyud ni Lord kay dili man tanan corrupt, pero unta tanan ligdong ba maayo. Unsa kay no? Kung dili gahaman sa kwarta, dili mga greedy for power and money. Nya tungod ana manlupig, mopatay, mangawat. Dili gusto si Lord ingon ana. Una si John the Baptist wali gid siya ana. Megson kita pod nga mga Kristohano ng mga anak niya. Magtarong ta, di ta mangupit, di ta mangawat, di ta mo kuan kanang mamakak sa atong time in time out sa trabaho, dili ta magbinuang sa atong pagtrabaho, no? Kung unsay require sa kumpanya, atong ihatag og sakto kay maski wala gatandaw ang atong officer in charge din nabi ang mata sa langit gatanaw nato. So, mubuhat ta na tungod kay nag-alaga ta sa Ginoo. Magtinarong ta sa atong trabaho, sa relasyon nato sa pamilya, dili nato tikasan, dili nato binuangan ang banag asawa, magtinarong kay man dili ganan si Lord og corruption. Kay ang corruption naapoy moral corruption, naapoy monetary corruption, mo nang naapoy spiritual corruption. Dili gusto si Lord na maski unsang naong sa corruption, magumon ang iyang mga katawhan. Magtarong ta. Okay? Yeah. Next, sa verse 14, preach against greed and extortion. Okay? Ito to sa verse 14. Likewise, the soldiers asked him, saying, what we shall do? Or what shall we do? So he said to them, do not intimidate anyone or accuse falsely, and be content with your wages. Kontento lang mo. Dili mo mag-extortion. Dili mo mag-intimidate. Dili mo mag-akusar o tumo-tumo. Ayaw mo paghimo ni ana. Verse 14 kinisang, do not intimidate or do not shake anyone for the cause of money. Dili nato sila hulgaon unya pangayo ang kwarta. Tungod kay naatas panggamhanan og nagunita o kanang hinagiban nga igo makahalit og kinabuhi. Di na to adlokon ang komunidad. Mo na ingon ni John the Baptist diri. Okay, so ang paghinulsol magsuon sa tanang hutong sa society. Sa asa man tas pangagamhanan sa komunidad na atay mga posisyon nga gigunitan, dili ta mag-abusar ni ana. Gusto si Lord na tarungon na to pagdala ang atong kanang public servant is a public trust. Gisaligan ta. Gibutang ta pa sa posisyon sa paggamhanan. Dili aron abusaran nato. Dili aron mangwarta ta. Dili aron mangawat tag kaban ng bayan. Dili aron nga hulgaon natong ubang mga tao kay naata sa gahom. Dili ingon ana kay nagwali og paghinulsol sa tanang hutong sa sosyedad. And then, preach about contentment, verse 14. Ingon din sa verse 14, and be content with your wages. Ang paghinulsol megsoon, gitudloan putag stewardship
aron nga ang tao dili magsulabi iyang kahakog unya mahimo siyang kontento. Kay si Lord baya mo panalangin baya unya sa motibo sa atong kasing-kasing, no? Nya di po ta magtinapulan, mulihok po ta asa ta gibutang ni Lord. Magtinuod sabta diha kay ang Ginoo baya fair siya, mo bless ba gid siya sa iyang mga katawhan. Mo bless siya sa bisan kinsang nisalig ni tuon niya nya gabuhat ba og sakto. Nya wala magtinapulan sa trabaho. Okay. The next number 4 point is John the Baptist introduced Christ to the people. John the Baptist introduced Christ to the people, verse 15 to 18. Now as the people were in expectation and all reasoned in their hearts about John, whether he was the Christ or not, John answered and said to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather the wheat into his barn. But the chaff he will burn with unquenchable fire. And with many other exhortations, he preached to the people. Okay, so John the Baptist introduced Christ to the people. Pangutanam ko siya, ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang Redeemer? Mapailing kawas na mo sa kaulipnan kay under sila sa Roman Empire. So physically mula ilang pananaw nga ma-free sila sa grip sa Roman Empire nga ang Roman Empire sa maoy nag-conquer og mga nations nya naapil ang Israel. Basig mao na ilang pananaw nga dunay Misaya nga gamhanan nga maoy mugubat ato sa Roma. Pero dili man mao kay ang mission sa Misaya is to free us from the grips of the devil, vices and sins, control sa sala sa atong kinabuhi, pagpasaylo, spiritual renewal, spiritual freedom ang mensahe sa ni Kristo atong Ginoo sa Kristo. So John the Baptist, he made the people uncertain that he was not the Christ. The uncertainty of the people, giklaro ni John, dili ako kay doon na pay isa nga mas bantugan sa ko, mightier than I, whose sandals I not worthy to unloose. Ambot niya pasabot nga ang Misaya niya akong pasabot, dili ako. Kaya na pa may labaw na ako ang Misaya. Di gani ko takos mutangtang sa liston siyang sandalyas. Kay mauna siya mo bautismo sa inyo sa balang espiritu o sa kalayo. Kay siyang Kristo dili ako. Okay. Verse 15 niya gisulti. He also told the people of someone coming who is mightier than himself. Verse 16. He also told them of his unworthiness even to loose the strap of the Messiah sandal. Verse 16 yapon. He also told the people that the Messiah will baptize those who believe with the Holy Spirit and with fire. Verse 16 yapon. He told them about the cleansing, the purging effect of the Messiah's ministry upon the people. Ingon siya, pag na ang Messiah, na sobra pa yung ministry sa kuha. Kung ako karon sa inyo, nagkurihir, na madlong, unya nagsugid sa inyo, hinulsol biya yung makasasalang kinabuhi, nalabaw pa to siya. Na siya, coming siya, nyagmobot siya, mag-enjoy mo siyang ministry. Refreshing yung ministry, mapanalinginan mo, pero kuy daw, mabadlungan yun mo ato. Ha? Labaw pa ni John the Baptist. Dalago na ang Diyos. Pagkanindot sa gugma sa Diyos. Eh di siya gusto mahitumpawak ang mga tao sa silot, sa makasasalang kinabuhi. Okay, so, doon ay purging effect, cleansing effect, ang ministry ni Jesus. Dili sa gusto nga, ang sala mo yung dominar na to, kundi mapurga ta, kwao na niya, limpyuhan ta niya. He told them about the judgment the Messiah will bring to the ungodly. Verse 17. Nag-ingon diri sa verse 17. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. Nagsulti gihapon may tungod sa judgment, unquenchable fire, maski ang mensahe sa Messiah.
Next is number 5. John the Baptist preached many other exhortations to the people. Kita nato sa verse 18 to 20. And with many other exhortations, he preached to the people. But Herod the Tetrarch, being rebuked by him concerning Herodias his brother, Philip's wife, and for all the evils which Herod had done, also added this above all, that he shut John up in prison. Mga exhortations sa propeta. He preached many other exhortations, matutpas verse 18. He preached against the adultery of Herod the king by taking Herodias, his brother Philip's wife, plus all the other evils he has done sa verse 19. Isugkain ni John the Baptist, kay maski gani ang si Herod, na igugid sa iyang pagpamadlong. Kay gimahal pod biya sa Ginoo si Herod. Ha? Kung maghinulsol di ba, makadawat ang pasaylo. Unya, makita na to sa langit si Herod, pero sa puwahi ang gihimo. Kay gipriso man hinoon siya, si John the Baptist, na mo na, niya, siyempre, si Herod mahinungdan, naputlan sa ulo, sa hinubay sa gospel, kay wa may paghinulsol. Napatay in taon si John the Baptist, later on sa ministry, tungod kay naputlan sa ulo, kay nagpadayon mo yung pamadlong kang Herod. Ha? He was imprisoned because of these things sa verse 20. Kay gibadlong niyang adulteryo ni Herod. Gihilabtan ni Herod ang asawa sa igsuon nga si Philip, the Tetrarch pod. So mo na giprisos John the Baptist hangtod namatay si John putlagulo. Last, John baptized Jesus in water. Verse 21 and 22. Okay? So when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized, and while he prayed, the heaven was opened, and the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him, and the voice came from heaven, which said, "You are my beloved Son, in you I am well pleased." Alright, so, John the Baptist baptized Jesus in water. Jesus was baptized after the rest of the people were baptized. So verse 21. Then pagkabaptismo sa atong Ginoo sa Kristo, kay water unto repentance, wa man siya dapat hinulsulan, pero gusto lang niya iya mga tinun-an tanan nga mga sumusunod niya mutuman sa paghinulsol, kunya magpakonfirma sa tubig sa paghinulsol, kay mo na requirement sa pagkamataro. Pero ang kaluwasan dili sa tubig, kung dili na kang Jesus. Alright? The heaven was open and the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon Jesus. Sa pagkawas ni Jesus sa tubig, gibautismuhan sa ni John the Baptist. Pagkawas niya, paghangad sa langit, ang Holy Spirit in the form of a dove ni tugpa niya. The Father's voice said, "You are my beloved Son. In you I am well pleased." Tamo na, no? Ikaw akong bugtong anak, nalipay kay kog dako nimo. Muna magsuon na mudulta ni Jesus. Kay si Jesus mo'y kalipay sa amahan. Ug si Jesus mo'y gi-introduce ni John the Baptist. Siya ang gi-introduce ni Jesus sa time niya. Siya po ang gi-introduce ni John the Baptist sa atong henerasyon. Salamat sa kinabuhi ni John the Baptist, the voice of the one crying in the wilderness. Kung dako pasalamat nato kay iyang gi-introduce ang Messiah, si Lord Jesus Christ niya. Si John, fade away siya. Ingon siya, Jesus must increase and I must decrease. Ingon anak po tamig so, dili kita ang makita, kundi si Jesus nga naa sa atong kinabuhi. Gidawat nato si Jesus, pero siya ang makita, dili kita. Kay siya atong Lord, niya kita servant ng taniya. Anak ta sa Diyos, pero nangalagad ta niya. Naratas likod, makita siya. Hinao sa atong testimony siya makita. Sa atong panultiun siya makita si Jesus. Sa atong mga gawi, o sa atong mga conduct sa kinabuhi, behaviors, character, si Lord ang makita. Mo nang tuguti si Lord, mo magahong, magkontrolar. Dili ang kahila, hindi na ang sala, dili ang bisyo. Kundi siya na, kay siya ang atong Lord and Savior. Pagkanindot, no? O ka na siya nga tingog, nga nagsagit dito sa kamingawan, mo ay tingog nga hinaot, mo po'y atong ipaniog ang padayon sa pagtingog nga repent for the kingdom of heaven
is at hand. Prepare the way of the Lord. Make your path straight. Ingno na to ang atong mga generation karon sa atong community. Mga kaparintihan, mga kasilinganan, mahigala, mga kauban sa trabaho, kung ka-eskwela, mga classmates, atong buhaton na siya kay kasihan ta sa Diyos. Gamiton ta sa Diyos para sa iyong kahimayaan. In conclusion, thus, believing that God will not run out of people like John the Baptist, the prophet's voice will continue to be heard in our generation. God will raise the same kind of spiritual zeal like the prophet to cry out and call people to repentance. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Will you answer God's call to raise more voices in the wilderness of sin in our generation? To bring this generation at the feet of the Savior Jesus Christ. To bring this generation to repentance. Hallelujah. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, because you have raised up your servants, Lord, who is fearless, full of the Holy Spirit, very zealous for the Master, the Lord Jesus Christ. Lord, as we offer our lives to you, we pray, use us for your glory and honor. Use us, Lord, as the voice in these last days, who will cry out, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Who will cry out, prepare ye the way of the Lord, make your path straight. Oh God, help us. Because only by your anointing, only by your infilling of the Holy Spirit, only by your grace and your mercy, we can do these things out of compassion, out of love. Because we want your grace to be sufficient for everyone who comes to you, Lord, to humble themselves and repent. Thank you, Lord, for the message of the voice of the one crying in the wilderness. We give you all the praise and the glory, because it's you, Lord, who is the reason behind the voice. You are our God. In Jesus' mighty name, amen. God bless you all, brothers and sisters.